Kaya dapat ituloy na to, ituloy na yung impeachment trial. Nangyari doon sa tatlong impeachment complaint. Bakit itong pang-apat, ito yung inakyat nyo doon sa Senado? Bilang itong complaint na siyang basihan ng paglilitis o impeachment. Mga kababayan, kinantsawan po ni Atty. Rowena Guanzon itong mga kongresista na pumirma sa impeachment ni Vice President Sara. At syempre, katulad naman sa ating narinig at galing mismo kay Vice President Sara, ay ang mga kongresistang pumirma sa impeachment ay mga binayaran. At syempre, sa mga pink dilaw ngayon na hindi makatanggap, ito po dapat nilang panoorin. Itong si Atty. Rowena Guanzon, na mukhang siya na lang po ngayon ang may utak at hindi bobo sa mga pink dilaw. Imagine mo po itong mga pink dilaw ngayon, kasama itong si Risa Hontiveros, itong si Bam Aquino, abay hindi po matanggap ang desisyon ng Supreme Court. Kaya iyakan na naman sila. Ilalo na naman po yung tunay na kalaban ng gobyerno natin. Itong mga makakaliwang grupo na anay na sumisira pa sa gobyerno natin na ngayon ay nagiging kasabwat nitong ni Martin Romualdez. Nako po, bago natin yan puntahan mga kababayan po natin, huwag kalimutang i-like ang video ito. Siyempre, Bam Aquino ang tagapagmana ng kuruna ng mga pink dilaw, And Risa Hontiveros, nag-aambisyon na maging presidente, pero anong nangyari po kay Risa Hontiveros, Nabulgar nga po ang kanyang tanim witness at siya po ay ikinanta nitong si alias Rene dahil nag-aambisyon na baka sakaling may impeach itong si Vice President Sara at may chance siya na siya ay manalo, abay lalong nalugmok ngayon at lalong nabaon sa putik ng kahihiyan itong si Risa Hontiveros. Tinawang sinasabi niya, the people have every right to demand answers. Ipaglaban namin ito. Ay ipaglaban mo kung gusto mo. Kasi yung Supreme Court po nagdesisyon na mga kababayan po natin pero hindi talaga nila matanggap. Okay, dahil sa usaping hindi matanggap, mga kababayan, puntahan natin itong tagapagmana daw ng korona ng mga dilawan na si Bam Aquino. Sige, pakinggan natin ang kanyang pananalita. Dapat matuloy yung impeachment trial. Yung mandato, tungkulin at kapangyarihan na nakasaad sa saligang batas ay nasa Senado at dapat matuloy yung impeachment trial. Yung mandato, tungkulin at kapangyarihan na nakasaad sa saligang batas ay nasa Senado at walang iba. Handa na kaming dinggin ang lahat ng ebidensya para makapagdesisyon ng patas bilang mga hukom, kaya dapat ituloy na to, ituloy na yung impeachment trial. So mukhang gigil na gigil po itong si Bam Aquino, mga kababayan po natin, At gusto na daw talaga ituloy itong impeachment trial against kay Vice President Sara at nasa mandato daw po ng Senado. So ano pala yung purpose ng Supreme Court? 'Di ba? Ang Supreme Court po natin is the highest court in the land. So kung siya yung pinakamataas, din ang kanyang desisyon ay hindi nyo rerespetuhin. So i-abolish nyo na lang yung Supreme Court. Tapos kayo na lang yung magdidesisyon kung ano ang tama at kung ano ang mali na nangyari sa ating bansa. Diba? So bakit hindi nyo matanggap? Tanggap-tanggap na lang kasi, Kasi kinakabahan po sila. Kasi alam nila kasi na kapareho sila ni Tambaloslos, wala talaga silang tsansa sa 2028 kapag si BP Sara ang kanilang magiging katapat. Ay, ito nag-ambisyon ito mga kababayan natin, nag-ambisyon sila ni Risa Hontiveros. Nako, Bam Aquino, tigil mo na yan, girl. Ayan na. Dineclare na ng Supreme Court na unconstitutional ang impeachment complaints. Ito, si Atty. Rowena Guanzon, sa kanya nag-i-interview sa One News PH, ay inamin niya na hindi naman talaga siya TTS. Siya ay pink dilaw, siya ay pink lawan. Pero ito po sa lahat na pink lawan, in fairness kay Atty. Rowena Guanzon, sa lahat na pink lawan, siya po yung nakikita nating may utak at marunong tumanggap. Kung siya ay matalo man at kung siya man ay may kamalian. So ito yung pink dilaw para sa akin na patas. 'Di ba? So binabatikos niya yung mga DDS kung may pagkakamali. Binabatikos niya siyempre yung mga Marcos kasi anti-Marcos talaga to. Siyempre anti-Martin Romualdez dahil kita niya rin kasi kung gaano po kagarapalan, kaipal, kakapal ng pagmumukha itong si Martin Romualdez. So ngayon hindi nila matatanggap ang desisyon ng Supreme Court. Pero in fairness kay Atty. Rowena Guanzon,
nakakaya sa mga kapwa niyang pink dilaw na hindi pa rin matatanggap ang kanilang pagkatalo. Kay Vice President Sara Duterte, nakasaad po kasi sa ating saligang batas, ang konstitusyon, na ang impeachable officers, kagaya ng Vice President, ay pwede lamang ma-impeach minsan, once lang, sa isang taon, bawat opisyal na impeachable. At ano po ang ginawa dito ni Speaker Romualdez? 4 na complaint po ang pinagpa-file sa isang taon. Hindi lamang 2. 4 talaga. At kaya sagot ang House of Representatives at ang Speaker ng Supreme Court. Sagutin itong mga katanungan ito. Ano nangyari doon sa 3 impeachment complaint? Bakit itong pang-4, ito yung inakyat nyo doon sa Senado? Bilang itong complaint na siyang basihan ng paglilitis o impeachment. Nasaan ang 3? Ano nangyari sa 3? Anong nga komite ang nagpasa nito? Sinabi pa ng Supreme Court, sagutin ni Speaker. Nabasa ba ng lahat ng congressman at congresswoman ang impeachment complaint na yan bago nila pinirmahan? Di ba may narinig tayo mga haka-haka dyan, pero palagay ko totoo yun, na pinatawag daw ang mga congressman na mga majority, mga congressman na under the thumb of Speaker Romualdez, pinatawag daw at dun sila nagpirmahan. Yung mga hindi pumirma, yun yung hindi pumunta o hindi pinatawag. Kaya, ang tanong ng Supreme Court, nabasa ba? So, totoo naman yun mga kababayan po natin. Tama yung paniniwala ni Atty. Ruy Nagwanson at galing mismo yan sa ating Vice President. At syempre po, hindi lang po dinig-dinig o bali-balita. Talagang may mga aminado, di ba? Na sila talaga ay tumanggap ng kabayaran dahil sa pagpirma sa impeachment ni Vice President Sara. Sabi nga po ni Senator Marcolita, siya po ay may mga ebidensya, di ba? Siya po ay may mga nakausap na hindi man lang naintindihan ng impeachment, hindi nabasa, at nung sinabi niya, ready ka ba mag-witness para sa isang impeachment court? O, ang sabi ng kanyang kaibigan, wag mo naman akong idamay dyan. Di ba? Totoo yun. Talagang hindi daw po nilang ibinasa. So, alangan naman, kung bobo, at madaling mauto dahil sa 150 million, itong mga kongresista, hindi naman nila siguro idadamay, mga kababayan po natin, itong mga judiciary, itong mga nasa Supreme Court po natin, mga kababayan po natin. At kung hindi makatanggap itong si Bam Aquino, siyempre, ilalo naman po yung kanilang buong Liberal Party, Ang sabi nga ng Liberal Party ay paghahandaan daw po nila yung matinding laban pagdating ng 2028. Justice is not always swift, but it has a way of revealing when people persist. Anong persist ang sinasabi nyo? Di ba? Majority po ng mga Pilipino ay hindi pabor sa kanilang ginagawa. Imagine mo ngayon, sa dami ng nasasalanta ng bagyo, mga kababayan po natin, baha, habagat. Kanina nag-ikot po tayo sa iba't ibang mga lugar, So, nakita nyo ba, ang daming kababayan po natin na nagrereklamo na hindi pa nararating ng mga kongresista nila. Yung mga nangakong tutulungan sila sa panahon ng kalamidad, kahirapan, hindi pa dumating. Nauna pa po yung maliit lang itong foundation na ito, yung Manang Inday Foundation Incorporated. Kanina na-invite po kami kung sasama kami sa isang event, ito po is pagtulong. So, charity foundation para po sa mga kababayan nating nabiktima ng mga baha. So, tumulong kami doon. Nakakaawa dahil kaunti lang din talaga yung dala namin. 3 kilong bigas bawat isa, na mga pumila doon. So, alam mo yun nga mga kababayan po natin, ang sabi natin, na kawawa po yung mga kababayan po natin na umaasa po sa mga dating politiko na pupunta sa kanila, humihingi ng tulong. Pero sa ngayon, na sila po ay kinakailangan na ng mga politikong ito, kagaya nito mga kongresista, na mga tumanggap mula sa impeachment ni VP Sara,
abay hindi na po ngayon maaasahan pagkatapos ng eleksyon, mga kababayan natin. Okay, so balikan natin itong sinasabi po ni Ma'am Rowena Guanzo, no, na siya lang ang nakikita kong pink dilaw, no, na talagang may paninindigan at marunong tumanggap kung ano man, no, yung mga nangyayari sa ating bansa ngayon, particularly po sa desisyon ng Supreme Court kay Vice President Sara na impeachment. Ng lahat, yung impeachment complete na yon. Yung pang-apat ha, bago yan pinirmahan ng mga sumang-ayon, hindi na po sumagot. Yan ho ang problema. Kung ang ating House of Representatives ay sinasabi niyang siya, ang speaker, ay hindi po niya sasagutin ang Supreme Court. Feeling supreme of all supreme si Tambaloslos. Abay. Ngayon ka lang makakita ng sabi democratic na bansa na ang House of Representatives ay ayaw sumagot sa Supreme Court. Siya yung Diyos para sa kanyang sarili. No? Sa Amerika na. Pag pinapasagot ang Supreme Court, sasagot talaga lahat ng mga opisyalis ng gobyerno. Aba ito, talagang saksakan na talaga. Grabe naman ito si Rowena Guanzo, mga kabayan natin, ha. Saksakan na daw talaga. Saksakan ng pangit, kapal ng muka o pagiging... Ang kapangyarihan ni Speaker Romualdez sa ilalim ng administrasyon ng kanyang pinsan, ni President BBM. Buti tinawag niya pa na president, Ito ay isang dagok na naman, hindi lamang dagdagok ito. Saksak ito sa dibdib ni BBM ang ginawa ng pinsan niyang Speaker of the House. Sa pagmamadali nilang talagang... Tama yan, mga kababayan po natin, no? Saksak talaga ito sa dibdib ni Bongbong Marcos, no? Hindi lang sa ginawa ni Martin Romualdez, mga kababayan, kundi, no, sa kanyang pasikretong paggalaw na nagkukunwari na siya po ay walang kinalaman sa impeachment. Di ba? Yung pagkukunwari niya na hindi po siya pabor sa impeachment. Pero kita natin, mga kababayan natin, sino yung unang pumirma doon sa impeachment ni Vice President Sara? Sandro Marcos, di ba? Oh, tapos sabihin niya na siya pa nga yung nagsabi kay Sandro Marcos na gawin niya kung anong palagay niya ng tama patungkol sa issue ng impeachment. Di ba? So, saksak talaga ito sa kanyang dibdib. Dahil sigurado, masakit na masakit ito na yung kanilang plano na tanggalin si Vice President Sara na nagpanalo sa kanila. Nga, no? Ngayon, nagsalita po yung kanyang tagapagsinungaling, no? Nasabi, respetuhin daw po yung desisyon ng Supreme Court. Tanggalin si VP Sara para wala na siyang kalaban sa 2028. Tama, ganun talaga yan. Kanilang purpose. Ginawa nilang basta. Mapadali lang. Kaya, ngayon, sasabihin pa ba niya ni Speaker na hindi siya sang-ayon at hindi sila papayag? Ngayon, wala siyang magawa dahil yung Senado, hindi niya uto-uto yan si Senate President Chis Escudero. Siyempre, sasabihin ni Senate President Chis Escudero, salita ng Supreme Court. Ano gagawin namin? Mas mataas pa ba kami sa Korte Suprema? Tama. Mas mataas pa ba ang House of Representatives under Speaker Romualdez sa Korte Suprema? Pero palagay ko, mga kababayan po natin, no, yung tanong na yan ay para yan dito sa kanyang kaalyado, no, na mas mataas pa ba ang Senado sa Supreme Court? Mas mataas pa ba ang House of Representatives sa Supreme Court? Diba? Kasi ang Supreme Court ay last, no, na magdidesisyon kung tama, sumusunod sa konstitusyon ang ginawa ng anumang institusyon. So, Supreme Court ang pinakamagbibigay ng final na desisyon. Impeachment, Supreme Court yung nagbibigay ng final na desisyon. Tapos sasabihin itong gonggong na ito na si Bam Aquino, mga kababayan, na hindi daw po nila susundin ang desisyon ng Supreme Court, no? At may ilang pang mga kaalyado nila. Of course, no, kagaya nitong si Risa Hontiveros na nabuking sa kanyang tanim witness, no? Itong Liberal Party, no, na papatay na, malapit ng palubog.
At tama daw po para kay Senator Bato de la Rosa ang kanyang paniniwala na nung siya ay nag-move para i-dismiss ang impeachment ni Vice President Sara, siya ay ginaid ng Holy Spirit. At ang Supreme Court, nung naglabas ng kanilang ruling na unconstitutional itong impeachment against kay Vice President Sara, sila daw po ay ginaid din ng Holy Spirit. And the Holy Spirit defeated the forces of evil. Hallelujah. Iyon. Mabuhay po mga kababayan po natin. So, of course, kung tayo ay nagsiselebrate, no, may isa pa itong si Girl Kulot. No? Ang bagong tagapagyaw-yaw ngayon ng mga grupong makakaliwa, mga kababayan po natin. At ang kanilang mga linyara, sobra-sobra na daw po. Buhusan pa naman kami ng ulan, ipaglaban namin ang hustisya. Hindi ipaglaban nyo. Ano bang hustisya? No? Bakit hindi nyo ipaglaban yung kasamahan mo at kapwa mong babae na ginahasa ng kapwa mong miyembro ng Kabataan Party List? Ginagawa nyo ba ng hustisya yan? Yung mga kabataang namamatay sa pagsabak ng bakbakan dahil sa inyong pag-iinganyo sa kanila na umakyat sa bundok. O, ayan. Sa pakikipaglaban nyo, binibigyan nyo ba ng hustisya? Paano yung mga namamatay ng mga pulis, sundalo, ng mga kaalyado nyo? Baka gusto nyo i-considera at bigyan sila ng tamang hustisya. So, anong hustisya ang hinihingi nyo dito? Dahil hindi po sila nagtagumpay sa kanilang planong pag-impeach kay Vice President Sara. Puro sila iyakan ngayon. Laila de Lima, Risa Ontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, no? At ang isa nilang kaalyado na si Atty. Rowena Guanzon ay tuwang-tuwa, no, ngayon dahil nagtagumpay po si Vice President Sara at hindi nagtagumpay itong si Martin Romualdez kasama siyempre si Risa Ontiveros, no, sa kanilang masamang plano na tuluyan ng i-impeach si Vice President Sara. And kadiskod, alam ng Panginoon kung sino ang gumagawa ng tama. At siguro kung si VP Sara ay masama, palagay ko hindi siya mananalo dito. Palagay ko si VP Sara ay tuloy ang ma-impeach kung talagang siya ay masama, no? Talagang alam ng Panginoon kung sino ang gumagawa ng tama at kung sino lamang ang sinisiraan dahil sa kanilang personal na interes. Yan. Umiyak pa kayo ng dugo, wala na kayong magagawa. Sige. Ituloy nyo yung impeachment trial dyan sa Senado, no? Kung gusto nyo pa madagdagan ng inyong kahihiyan. So yan lang po muna mga kababayan po natin at maraming salamat po.